Isang araw matapos ideklara ang session break sa third regular session ng 19th Congress. Inihayag ni dating Bayan Muna Representative Teddy Casino na ngayon chairperson ng bagong alyansang Makabayan na sinimulan na ng People's Organizations ang pagbuo sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ito ng ginagawang investigasyon ng House panel sa paggastos ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education sa mga nakalipas na taon. Ayon kay Casino, bukod sa kanila may iba pang grupo na kasama sa pagbalangkas ng reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Yung iba't ibang mga people's organizations under Bayan are now studying the possibility of filing an impeachment complaint, and the drafting of the complaint has started. Sa ngayon, dalawa lang ang pagpipilian ni VP Duterte sa mga kontrobersyang kinakaharap. Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi po sa inyong lahat dyan sa mga nanonood sa ibang dayo ng bansa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Ating pong talakayin ngayon itong impeachment versus Sara Duterte na kanila pong pinaplanuhan para po sa ating Vice President. Ito po ay isa black propaganda laban po sa ating Vice President. Ito po ay black propaganda na mauwi sa karma laban po sa ating Pangulo na si President Ferdinand Marcos Jr. So, i-explain po natin yan mamaya bakit po mauuwi ito sa karma. Ito po ang ginagawa nilang black propaganda. So, una, bakit ito ay isa lamang black propaganda ng mga kalaban sa politika? So, yan pong mga Makabayan black, alam po natin noon na yan po ay tinitira at binatikos ni Duterte. Sinasagasaan dati po ni Pangulong Duterte. Nakusahan ni Duterte na mga rebelde. Kaya po ngayon, alam na i-respect talaga sila sa panahon ni Marcos. Kasi po ang ginawa ni Marcos ngayon, kung sino-sino na lang ang gagamitin para po siraan si Duterte, ang mga Duterte. So, kanila pong hinahire yung mga tao at grupo ng mga sinasagasaan ni Duterte dati. Ito pong ginagawa nila na impeachment petition laban kay VP Sara ay isa po itong divert tactic. Sila po ang nauna na nag-divert tactic laban po sa ating Vice President kasi dapat nga sana si Bongbong Marcos hainan ng impeachment. Kaya nga mayroong mga panawagan, mga nagrarally dyan sa Maynila na BBM resign. Pero inunahan po ni BBM i-divert yung issue, yung BBM resign sa panawagan ma-impeach si Sara. So na-divert po ang issue na BBM resign sa pamamagitan ng kanilang tactic, ang divert tactic nila na si Sara po ay i-impeach kahit na walang mga batayan o konkretong ebidensya laban kay VP Sara Duterte. Ito, ang tingin namin, ang choice na lang ni Sara Duterte is either to resign or eventually to face impeachment. Tingin namin marami pang ibang lalabas ng mga issues na tinatago. Ang catch-all naman talaga na ground dyan ay ang betrayal of public trust. Diba? Yung mga ginawa niya. Ngayon, prioridad para sa pagtingin ng bayan muna na mamamayan ang mag-file ng complaint at mga people's organizations yan. At hindi kami magiging susuporta dyan. Naninindigan naman si VP Sara na hindi siya aalis sa pwesto. Sa gitna ito ng panawagan ng ilang mambabatas, gayon din ng mga kritiko ng pangalawang Pangulo. Ang track ni Franz Castro, ni Trillanes is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track, their resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapituko ka. So marami po mga trap ang ginawa po ng ating Pangulong Marcos. Unang trap
ay gumawa po sila ng Quadcom Committee para po sirain ang ating Vice President. So pangalawa pong trap, ito namang mga hinahire nila na mga ginagamit nila itong mga makabayan block. Ito po ay divert tactic para po mabisi po si Sara Duterte ngayong pagdipinsa. So hindi na po siya makapokus sa 2025 election sa mga gustong magpa-endorse sa kanya. So yan po ang kanilang taktik, sirain ang imahe Sara Duterte. So para po didistansya politiko at para po magtakbuhan ang mga politiko kay Pangulong BBM. So yan po ay nagtagumpay po sila sa kanilang plano, sa kanilang black propaganda kasi po tingnan ninyo yung mga senador, mga congressman ay nagtakbuhan papalapit kay BBM. So iilan lamang po ang natira sa kay Duterte ngayon kasi po nagtagumpay po ang kanilang plano sa mga Duterte. So naging masama po ang imahe ni Sara Duterte ngayon dahil dyan sa black propaganda na impeachment. Tatayo na impeachment kung sa mga complaint na ito ba ay may mga form, may substance, yung mga tinitignan dyan Ay kung wala naman yung mga sabi-sabi lang, baka hindi matuloy. Pero kung matibay din naman, siguro baka meron. Batay sa panuntunan ng House of Representatives, maaaring maihain ang isang beripikadong impeachment complaint laban sa pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan ng sinumang mamayan ng bansa sa pamamagitan ng endorsement ng sinumang House member. Ilang probisyon ng Articles of Impeachment ay ang culpable violation o tahasang paglabag sa konstitusyon, treason o pagtataksi sa bansa, bribery o panunuhol, graft and corruption o tahasang paggamit ng posisyon para sa sariling ganansya at katiwalian, iba pang matitinding krimen at pagsira sa tiwala ng taong bayan. Gayunman, dadaan ito sa House Committee on Justice na siyang magpapasya kung may matibay na batayan ba o ebidensya ang reklamo. Kailangan din itong suportahan ng 1/3 ng House members o 106 na kongresista sa plenaryo ng Kamara. Yan pong mga article para po ma-impeach yung isang nakaupo Presidente or Vice President. Ayan po ay angkop ban kay Pangulong Marcos pero inunahan po nila, dinivert po nila kay Sara Duterte. So, imbis na si Bongbong ang iipa-impeach, inunahan po nila si BP Sara Duterte kasi po si BBM ay mayroong mga issue ng mga matitinding isyo na kinakaharap. Yung pong Polvoron video, Maharlika Fund, nasaan na? Yung pong flood control program na natapos na, nasaan na? Nag-viral na video na may inabot sa kanya na item sa kanyang kamay. So yun po. At marami pang iba na mga issue na kinakaharap niya. So yung mga article ng impeachment ay talagang masasabi natin na pwede siyang i-impeach pero dinivert po nila kay Sara Duterte para yung issue ay mapunta kay Sara Duterte. Klarong-klaro po sa Kongreso na ang sabi nila ay plano pa lang na maghain ang ibang congressman at itong mga makabayan bloc na maghain ng petisyon ng impeachment laban kay Duterte. Kanila po itong pinag-aralan kasi alam nila na kung sakaling matuloy at ituloy nila yung impeachment petition laban sa ating Vice President ay ito po ay may possibility na mauuwi po ito o matutulad po ito kay Joseph Estrada, dating Pangulong Joseph Estrada na nagkaroon po ng people's power. Magagalit at maghihimagsik ang tao
dahil kung talagang iporsyon nila sa Congress, alam natin na mapahiran ng politika gaya ng noon sa impeachment ni Joseph Estrada na napahiran ng politika at nagalit yung taong bayan dahil hindi binuksan ang envelope na naglalaman ng ebidensya. Umai-endorso ang Articles of Impeachment sa Senado. Ang Senado naman magsisilbing hukuman at kailangan ng boto ng 2/3 o 16 na mga senador para makonvict ang akusado o maparusahan gaya ng reprimand o censure o ang pinakamabigat, ang tuluyang mapatalsik sa pwesto. So, klarong-klaro po na itong impeachment laban kay VP Sara Duterte ay plano pa lang ng mga congressman at mga makabayan bloc at mga ibang grupo na maghain ng petisyon ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Alam nyo kung bakit, kasi ito po ay pinag-aralan pa nila. Kasi kung sakaling maituloy at ituloy nila, baka sakaling matulad po ito kay dating Presidente Joseph Estrada na nagkaroon po ng people's power. Gagalit at maghihimagsik ang tao dahil kung talagang iporsyon nila sa Congress, alam natin pahiran ng politika gaya noon sa impeachment ni Joseph Estrada. President Joseph Estrada enjoyed huge popularity at the start of his term. Then came the corruption scandals that led to the end of his presidency. This report. President Joseph Estrada, the 13th President of the Philippines, served just 935 days, or less than 3 years, one of the shortest terms in the country's presidential history. Walang kaibigan, walang kumpare, walang kamag-anak o anak na maaari magsamantala ngayon. He had been a popular president, with almost 11 million Filipinos voting into office in 1998 and giving him the biggest margin of victory ever in the country's electoral history. But in October 2000, presidential buddy Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson linked Estrada. Ito po ang inaalala po nila na baka ito'y matulad kay dating Joseph Estrada sa impeachment ni dating Joseph Estrada na napahiran ng politika at nagalit ang taong bayan. And his family to wetting and illegal numbers game. That accusation sparked impeachment proceedings against Estrada, initiated by then Speaker Manuel Villar in the House. Senators eventually acting as judges in the impeachment court. And then Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. sitting as presiding officer. The trial began December 7, 2000, was the first time a Philippine president faced possible impeachment. Estrada was accused of bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and culpable violation of the Constitution. Millions of Filipinos watched the day-to-day trial covered live on television. Among the trial highlights was the testimony of then-bank official Clarissa Ocampo, who said she was a foot away when Estrada signed the name Jose Velarde in documents that involved a 500... Mayroon po doon na eksena na hindi po binuksan ang envelope na naglalaman ng ebidensya. At dahil doon, nagbotasyon po sila kung bubuksan ba o hindi yung naturang envelope. Papanig yung mga senator at mga congressman kay Joseph Estrada dahil nakaupo pa yon si Joseph Estrada bilang isang pangulo. At nanalo po ang kampo ni Estrada na hindi bubuksan yung envelope. At dahil doon, nagalit at naghanap ng hustisya ang taong bayan, kaya nauwi ito sa paghihimagsik at people's power. The trial ended abruptly on January 16, 2001, when prosecutors walked out of the proceedings after Estrada senator allies voted against opening an envelope that supposedly contained
incriminating evidence against him. Senator Aquilino Pimentel Jr. resigned as Senate President after the vote and joined the walkout along with 9 opposition senators. It resulted in the Second People Power Revolution, or EDSA 2. For 4 days, hundreds of thousands of Filipinos rallied in EDSA to call for Estrada's resignation. On January 19, police and military forces withdrew their support from Estrada. At around noon on January 20, Davide swore Estrada's constitutional successor, Vice President Gloria Macapagal Arroyo, into office. A few hours later, Estrada and his family fled Malacanang. So inihalintulad ko po ito kay VP Sara na impeachment kasi ganun din ang mangyayari sa Kongreso. Ipa-impeach nila si Sara at mauwi ito sa botohan. Nandyan pa ang kapangyarihan ni Marcos at Martin Romualdez. Ang mga congressman ay papanig talaga sa kay Marcos at kay Martin. At ma-impeach po si Sara Duterte hindi dahil sa judiciary system, kung hindi dahil sa political system o impluensya ng politika ng mga Marcos. Dahil po sila pa po ang nakaupo at sila pa po ang may kapangyarihan. So ang taong bayan ay magagalit at maghihimagsik at mauwi ito sa people's power. Ito po ang dahilan at resulta sa biglang resignation ni Marcos, gaya noon kay Joseph Estrada na napatalsik sa pwesto.